ito na nga po ang balita, no? Kauna-unahang nuclear power plant sa bansa, posible umanong mag-operate sa 2032. Pero ngayon mga sangkay, mukhang sisimulan po ito sa panahon po ni PBBM. Ito, pakinggan po natin. Target ng gobyerno, nasa 2032, may nuclear power plant na ang Pilipinas. Target daw po ng government ni PBBM na by 2032, mayroon na po tayong nuclear power plant. O diba mga sangkay, kapag nangyari yan, malaking breakthrough po yan sa ating bansa. Pero may mga hamon pa rin gaya ng kung saan ito ipatatayo at kung saan itatapon ang nuclear waste. Saksi si Mab Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Science and Technology, sinabi ni DOST Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Carlo Arcilla na sa 2032 posibleng mag-operate ang kauna-unahang nuclear power plant sa Pilipinas. Pero problema raw ngayon na mapapayag ang mga taong magtayo nito sa lugar nila. Ayon kay Arcilla, kung gusto natin ng mabilis na mapapatakbong nuclear power plant, pwedeng lisensyahan at i-activate ang Bataan Nuclear Power Plant. Yun. Yung Bataan Nuclear Power Plant, ilang beses na po natin na itapik ito mga sangkay, lalong-lalo na po nung mga datihan pa, no? Yung mga vlog po natin na itong Bataan Nuclear Power Plant, talagang mahalaga po ito sa ating bansa. Subalit, pinulitika po ito mga sangkay, hindi po pinayagan ni Corazon Aquino na mag-operate. Dahil malalaman daw po ng mga Pilipino, okay, maaalala daw ng mga Pilipino, si Ferdinand E. Marcos. So, ang nangyari mga sangkay, tingnan po natin ngayon, lugmok ang ating bansa kasi ang katulad nitong proyekto ay naginastusan mga sangkay ng pagkalaki-laking pera ay hindi po pinagana dahil sa politika. Kasabay raw nito itinayo ang 3 pang nuclear power plants sa Slovenia, Brazil at South Korea. At 40 taon nang tumatakbo ang 3 yon. Grabe, 40 years na. Pero political daw ang problema kaya hindi mapatakbo ang BNPP. Ayan, political ang problema kaya hindi mapatakbo ito. 'Di ba? Alam nyo guys, yung mga eksperto pumunta na po dito from, kung hindi ako nagkakamali, Japan and South Korea. Nag-inspection na rin po sila dito mga sangkay kahit po yung mga taga-Europe. Tiningnan po nila yung loob ng Bataan Nuclear Power Plant. Talagang maganda pa rin daw talaga. Sabi nila, pwede pa itong mag-operate. Kailangan lang ma-inspection ang buong system. And then, kapag ka magkaroon ng approval yung government, then mag-operate na ito. Malaking tulong to sa Pilipinas Alam nyo, lahat ng mga project ni Ferdinand E. Marcos, wala pong sablay. Diba, wala pong palya. Lahat pinakinabangan ng mga Pilipino. Sa ngayon, ang kadalasang problema raw ay tinututulan ito ng LGU. Sabi ni Arcilla, dapat magkaroon ng kasiguruhan na kung may maaprubahan ay protektado ito sa pabago-bagong isip ng mga nakaupong politiko. Correct. 80 taon daw kasi ang lifespan ng isang nuclear power plant. A nuclear power plant is designed to last for 80 years. Grabe. So, ibig sabihin, mayroon pang 40 years na magamit itong Bataan Nuclear Power Plant. Pambihira mga sangkay. Sinayang po natin yung 40 years na dumaan and up to now, mga sangkay, nakatenga lamang po ang Bataan Nuclear Power Plant. Pero mga sangkay, maayos po yung service. Maayos po yung sistema sa loob ng BNPP up to now, mga sangkay. Kaya sana po mapatakbo na po ito under PBBM. And in 80 years, how many changes in local governments can happen? Pumasok yung bagong mayor, ayoko na yan, o wala ng lisensya, paano yung? Correct. Ayon kay Department of Energy Director 4 Patrick Aquino, meron pang pagkakataon na iniipit ng LGU ang business permit. Requirement kasi sa lisensya ang Environmental Compliance Certificate mula sa DENR Environmental Management Bureau. At Yan po yun mga sangkayo. Yan po mismo yung Bataan Nuclear Power Plant. Halos bago pa po yung loob. dapat magkaroon ng public consultation. Hamon din daw sa Pilipinas mamili ng lugar kung saan ito ilalagay dahil marami tayong bulkan at fault lines. You cannot build a nuclear plant close to an active volcano. Which means hindi ka talaga pwede magpagawa ng nuclear plant sa Batangas kasi because of Taal. Doon din sa Albay because of Mayon. Yung pa lang, di ka makakapag first base. And second, you cannot be on
on top of an active fault. Kaya nga maganda yung Palawan kasi wala doon ng vulkan, walang fault. Pero for the fact, hindi po totoo ng Bataan Nuclear Plant ay may active volcano, yung Mount Native. Patay na po yung volcano yan. We just had brand new studies. Kailangan Kita nyo mga sangkay yung paninira nila noon na ang Bataan Nuclear Power Plant daw mga sangkay delikadong situation kasi nga po may active volcano. Hindi po totoo yun. Sinabi niya mga sangkay. Doon ng vulkan, walang fault. Pero for the fact, hindi po totoo ng Hindi po totoo. Bataan Nuclear Plant ay may active volcano, yung Mount Native. Patay na po yung volcano yan. We Correct. just had brand new studies. kailangan Noon pa po. Kaya nga po pinagawa yan dyan ni Ferdinand E. Marcos noon. Alam nyo, sayang na sayang po talaga ito. Makakatulong po ito sa supply ng kuryente sa Pilipinas. Makakatulong din po ito sa pag-create ng sarili po nating oil at kung ano-ano pa. Well, malaki po sayang. Pero hindi pa po huli ang lahat. No? Alam niyo yung Pilipinas, punong-puno ng resources, mga sangkay. Kaya nga lang po, yung problema sa ating bansa, yung mga politician na hino-hold yung mga bagay na makakapagpaganda sana sa Pilipinas. din daw magpasa ng batas ukol sa nuclear waste disposal. My phone-in question si Senator Win. Who will determine the location of the disposal of the waste? And what are the, I guess, ano po yung mga rules regarding waste disposal? The general principles of nuclear waste disposal is called geologic disposal because nuclear waste will last for 10,000 years. Grabe. So you isolate it from human activity for 10,000 years. How do you do that? Several ways. One, you have a repository that's at least 500 meters deep. Our geothermal drilling already reaches 3 kilometers. If you ask me, and that's my expertise in nuclear, Hindi naman daw ganoong kalaki ang espasyong kakailanganin para sa disposal. smaller than my thumbnail, one is worth 3 tons of coal. Yung fuel po ng BNPP, kakasya sa isang malaking jeep. That will last for 18 months. In contrast, kung coal plant po yan for 18 months, ang kailangan mong coal, 50 barko na 50,000 tons. Sa ngayon may mga nagpahayag na ng interes sa gobyerno pero wala pang nag-a-apply talaga ng lisensya. Nasa 2 hanggang 5 taon daw ang proseso ng paglisensya at pagpapatayo nito. So sana, sana ngayon na po. Kasi kung magpapatayo pa, siguro, magpatayo ng iba, pero paanda rin na rin po ito. Kasi, sayang mga sangkay, it will last to, 80 years. And we still have 40 years, I think, 40 years, or, ewan ko, ilang taon na. Mga sangkay, kasi yung kasabayan nito, 40 years na pong gumagana. No? So, sayang kung hindi po magagamit to sa mga kababayan po natin. So, sana, suportahan po natin yung ganitong klaseng gagawin ng ating pamahalaan. Para sa GMA Ayan, ganda pa naman ng lokasyon. Wala pong active volcano po dyan. Tigil-tigilan na po natin yung kaka-fake news niyan. Okay? Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Sana mabuksan po ito sa time ni PBBM. Wala kang gawa